sa lahat. Una pa man, nagpapasalamat po ako sa invitasyon at makapilit po kayo ngayong umaga upang magbigay po ng opisyal na pahayag mula sa Kagawaran ng Kalusugan. Ako si Undersecretary Eric Tayag bilang tagapagsalita po ng Kagawaran ng Kalusugan. Bago po ako mag-umpisa, hihingi po ako ng bagyang paumanhin sapagkat mamaya po mga 9:40 pagbigyan niyo po ako kasi naka-oo rin po ako sa isang virtual interview. Sandali lamang po pero babalik po tayo agad. So unang-una kami ay nagpapasalamat sapagkat sa aming kampanya sa World TB Day na gaganapin bukas, nauna na po na noong March 16, ang Kagawaran ng Kalusugan kasama ang Koalisyon Laban sa Tuberculosis ay nabigyan ng Guinness World Record ng isang certificate nagpapahayag na na-break nga yung world record sa biggest size ng formation sa isang human organ. At yun nga yung ating lungs. Yan po ay parte ng aming kampanya para manatili sa kaalaman ng lahat ng mga Pilipino, lahat ng ating kababayan na ang tuberculosis ay patuloy na panganib sa ating kalusugan. Ngayong linggo po na tunghayan rin po ang deklarasyon ng lungsod ng Quezon dito sa Metro Manila sa punong lungsod ng Belmonte ang outbreak sa pertussis o Tuspirina sa ating salita. At bukod po dyan ay inihayag na rin ang Kagawaran ng Kalusugan na meron tayong outbreak na matigdas dyan po sa ilang lalawigan sa barn. At kami naman ay patuloy po na naghahanda para sa nalalapit na World Immunization Week sa April 24 to April 30. At kanina nga ang Kagawaran ng Kalusugan ay isa po sa nakiisa sa kampanya ng DIFG kontra droga. Nagkaroon po sila ng malawakang fun run o paglalakad sa laban sa droga. Yun po muna ang ating opening statement. At bago tayo mag-umpisa, nagpapasalamat po ako sa aming kanina Secretary Pedro Rosa sa pagkakataon na maihayag ko rin mamaya ang mga priority po ng aming kanina. Maraming salamat. Totoo po ba na yung pagkalat ng pertussis? Ay ko rin gusto mong dyan po rin. Dahil po sa napakababa ng vaccination rate sa ating bansa. Para sa kaalaman ng lahat, ang Tuspirina ay lubang nakakahawang sakit. Sanhi ito ng isang bakterya na kung tawagin po ay Bordetella pertussis. Karaniwan ng mga nagkakasakit po dito ay mga baby at bata. At sa Quezon City, ang pinakabata pong na-report nila ay 23 days old at hanggang 12 years old po. At ang dyan age po o pagkaraniwan po ay wala pang 2 taong gulang. May bakuna po tayo at pinanggit nga at tinatanong tayo ngayon na pentavalent po ang kasalukuyan ginagamit ng Kagawaran ng Kalusugan. May pentavalent, 5-in-1 po yun, kasama po rito ang diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, at saka Haemophilus influenzae B. Ito po ay binibigay pag 6 weeks na ang gulang ng baby at matapos ang isang buwan ay bibigyan ulit siya ng iniksyon. Pangkaraniwan po dahil baby pa sila dyan sa may bandang hita po ang iniksyon. At pagkaraan ng isa pang buwan ay yung pangatlo pong dose kasi 3 po ang kailangan.
na maibigay para makumpleto po sa pentavalent vaccine o 5-in-1. Ngayon, nakakaroon po tayo ng outbreak hindi lamang sa tuberculosis, maging sa iba pa pong mga sakit na maaaring ma-prevent po natin kung tayo magpapabakuna, lalo na yung mga baby at bata, sapagkat sa sunod-sunod na taon kasama na yung pandemic ay bumaba po yung vaccine coverage sapagkat ang pagbabakuna po ay nag-umpisa po bagong silang pa lang yung sanggol ay kailangan mabigyan na siya ng dalawa kaagad, BCG at hepatitis B. Pagkatapos nun at 6 weeks, isa na itong 5-in-1, tapos yung oral polio natin, tapos pag siyam na buwan, yun ang una pong bakuna kontra tigas. At inuulit po yun at 12 to 18 months. Dahil bumaba po yan, ibig sabihin maraming baby o bata ang hindi protektado. Kaya sa paglipas ng taon-taon, dumadami po yung tinatawag natin susceptible, yung maaaring mahahawa. Bigyan po kayo ng example. Halimbawa po, may 100,000 tayong bata sa lugar kong ito. So, halimbawa, ang vaccine coverage lang ay 60%. So, ibig sabihin, 40% doon hindi napakunahan. So, kano karami yun? 40,000. So, kung kada taon, 60% lang po yung vaccine coverage, sa tatlong magkakasunod na taon, aabot yun ng 120,000. Mas marami pa dun sa total population ng bata sa lugar na yun. Kaya may isa na magkasakit doon, maaaring maghawa-hawa. Gano'n ka bagsik itong pertussis? Mas mabagsik po yung tigdas kasi sa bawat isang kaso ng tigdas, 12 hanggang 18 ang pwedeng mahawa. Sa pertussis o tosferina, paano mahawa? So, nakukuha ko yun sa ubo, sa secretions, sa sipon, pag nailipat ko sa ibang tao. Ang hindi po maganda dito ay kung magkakasakit yung mga baby. Ngayon, paliliwanag ko po sa inyo yung tosferina. So, at sasagutin natin yung tanong pagkatapos kong mapaliwanag para maintindihan niyo po na maigi. Iba po yung sintomas sa mga baby at bata at dahil tayo ay pwede rin magkaroon ng tosferina, iba rin naman yung ating maaaring maramdaman. Pero pare-pareho po, tatakbo ng pinakamaiksi po 5 araw matapos kang mahawa hanggang 3 linggo bago mo maranasan yung sintomas. I-baby, di mo naman aasang uubo yun. So, ang sintomas po nila ay sipon, magiging malapot yung sipon. So, pag hindi napansin yun at hindi nasungkit, maintindihan nyo kung bakit magiging hirap sa paghinga. Ngayon po, ito yung kakaiba po sa tosferina sa baby. Kung hindi nyo binabantayan yung baby nyo at may sipon, hindi pa nabakunahan o kaya hindi po pwede yung bakunang pinatid ko kanina, biglang titigil sa paghinga. Talagang makikita niyo na tumataas baba yung dibdib. Tapos mangingitim na yung bibig. So ito maaaring mangyari, tatakbo yan sa ospital. At kung mabigyan ng lunas yan, obserbahan yan kasi ang susunod dyan, magkakaroon ng bronchopneumonia. At yun naman nagiging dahilan kung bakit may namamatay po sa tosferina. Maligyan po ay magsuspecha kayo kasi dahil hindi nga sila umuupo, susuka. So akala nyo masama lang yung tiyan. Yung pala ay tosferina na po yan. Kaya yan yung mga babantayan nyo. Ngayon sa iba naman, katulad natin, iba po ang sintomas ng tosferina. Nako, hindi ka makakatulog sa gabi sapagkat kumakahol ka. Violent cough ang description doon. Tapos, bago matapos yun, dahil nahabol mo hininga mo, may pito kang maririnig sa bago matapos yun. Kaya tinawag siyang whooping cough.
Ngayon, yung iba dahil sa violent cut nga po yun, yung maliliit na ugat sa puti ng mata, pumuputok po yun. May iba pang nare-report na puputulan ng maliliit na tadyang kasi violent talaga. Talagang yung ugo, talagang ulang na lang para magigiba yung dibdib mo. At yung iba naman, nagkakaroon ng seizures o kaya pagkukumbulsyon at naapektuhan yung utak. So, ang magandang balita naman dito ay meron tayong antibiotics na pwedeng inumin. Kailangan ng prescription po ng doktor. Dahil sa mahabang panahon hindi na nare-report yung kaso ng Fusperina, ay ang aming kalihim, Secretary de la Rosa, ay nagbigay na po ng paalala sa mga doktor, mga new generation ng doktor na ganito po ang maaaring nilang asahan sintomas sa isang pasyente na baka maligaw at pumunta po sa inyo sa mga ospital na ito po ang makikita niyo po kung kayo ay nagsususpensya na baka Fusperina po yun. Maliban sa mababang vaccine coverage, nagkaroon po kami rin ng problema sa supply ng 5-in-1 vaccine. Kaya nga maraming lugar ang maaaring halos said na po yung kanilang supply ng 5-in-1 vaccine. Kaya nga ang kagoran ng kalusugan ay bumibili ng mabilis para nang sa ganun ay maipamahagi na kaagad ang mga supply na ito na kailangan ko. So isa rin po yun ang dahilan. At doon naman sa pagbaba ng vaccine coverage, umaasa kami na yung mga mami natin ay kukuha ng tamang informasyon at hindi maniniwala sa sabi-sabi sa mga kumukontra sa pagbabakuna. At yan ay ginagawa na namin kampanya at mabuti naman sa forum na ito ay may paliwanag namin ang kahalagan po ng pagbabakuna. Hindi lamang po ito libre na nabibigay sa health center, kundi ito ay magbibigay ng protection sa mga baby, bata at maging sa atin. Yusek, nabanggit ko na 60% ang coverage ng bakuna. I mean, matagal na naman po ka sa DOH. Totoo ba na lalong bumagsak ang coverage ng bakuna dahil dun sa Dengvaxia? Give us the number. Ilang porsyento ang coverage ng bakuna before Dengvaxia and after Dengvaxia? Alam mo, iba pa sa bakuna. Alam mo, meron tayong golden years sa ating immunization. Kung matatandaan nyo, nung kapanahunan ng dating kalihim, Juan Claver, na kung saan sa programa niyang Auckland Alice Disease, ang Pilipinas ay isa sa hinahangaan sapagkat hindi bababa sa 90% yung nakukuha ng vaccine coverage, lalo na nag-umpisa po sa kanya ng polio elimination sa ating bansa. Ngayon, ang gusto natin paliwanag po dito sapagkat kinakabit parati sa Dengvaxia, napasabalian na namin yan sapagkat bago po nagkaroon ng pandemya, nagkaroon kami na malawakang kampanya para sa oral polio vaccination. Napakataas ng aming vaccine coverage. Okay, so ibig sabihin nun, hindi namin makukuha po kung talagang na ikakabit pa rin sa Dengvaxia. Ngayon, pwede nating masabi kasi ang isip po ng mga tao pagbabakuna at para sa mga bata yan. Nagkaroon tayo ng COVID, ang isip naman ngayon ay para sa matatanda lang yan, hindi sa mga bata. At ano nangyari sa pandemic? May lockdown. So pag lockdown ka, yung mga mami natin, hindi lalabas yung mga bata. Kaya ang pwedeng gawin ay mag-house to house sa pagbabakuna. Dahil sa panahon kong iyon, ay natuon ng pansin natin sa COVID muna, medyo na sakripisyo yung ibang programa. Hindi lamang po yung pagbabakuna sa mga bata,
At iba pang programa na damay. Yung programa namin sa tuberculosis, family planning, at iba pa. Hindi lamang po yung pagbabakuna ang naapektuhan. Hindi po ito paghuhugas ng kamay, subalit ito po yung naobserbahan at nai-report na hindi lamang ng Pilipinas, kundi sa maraming bansa nung panahon ng kasagsagan po ng pandemya. Yun, libre ba yung bakuna? Libre yung bakuna, malaki yung budget po namin yan. Nagpapasalamat kami sa mga mambabatas. Nananatili po kasi priority po yan, lalo na sa aming kalihim, Secretary Federbosa po. Yan ang number 1 priority na po. Maibalik po yung mga panahon ng dating kalihim Juan Claver ang sigla sa pagbabakuna sa ating bansa. Kung hindi pa panahon ni Claver, Secretary Claver, tama po ba? Opo. Before COVID po, before the vaccine, ano po yung coverage ng bakuna? Yung coverage ng bakuna natin ay na tumatakbo between 75 hanggang 85%. And after the vaccine? After the vaccine na natili po to at bumababa ng 65-60%, kaya lang po may gusto rin kami ipaliwanag dito sapagkat yung nire-report namin vaccine coverage ay yung sa public sector po. Hindi lang naman po yung pamalaan po natin ng Department of Health ang may programa sa bakuna. Dahil marami na rin umangat sa buhay po nila, marami yung nagpapabakuna rin sa private sector. Kaya nga nakikipag-ugnayan kami halimbawa sa Philippine Telegraphic Society at nakausap nga namin, tinataya nila na maaring 10 hanggang 20% ang ambag po nila. Kaya kung nagre-report kami ng 60 o 70 plus 20, mataas po yun. Kaya nga, hindi naman yung vaccine coverage ang tinitingnan namin, kundi may supply ba, may nagbabakuna, at kami po ay nagbibilang, nagmo-monitor ng mga sakit na maaaring magsabi sa amin na bumababa ang vaccine coverage. Katulad nito, pag may outbreak, isa po yung red flag para sa amin. Yung main vaccines na binibigay sa mga bata. Okay, so bago silang BCG, hepatitis B, at starting at 6 weeks, oral polio vaccine, at yung 5-in-1, 9 months po ay yung measles, tapos pangalawang measles dose at 12 to 18 months, at pag 11 to 12 years old, nagbibigay kami ng human papilloma virus vaccine sa kababaihan, sapagkat ito naman ay contra cervical cancer. At sa mga buntis po sa 3rd trimester po nila o bago sila makapanganak, lalo na kailangan manatiling wala tayong kaso ng neonatal tetanus, sila po ay nabibigyan po ng bakuna kontra tetanus po. At sa matatanda po, meron tayong influenza vaccine at meron po tayong pneumococcal vaccine para na sa ganun po ay protection laban sa pneumonia, invasive disease, kasi pwede magkaroon ng komplikasyon at maapektuhan po ang utak po. Kaya binibigay po yung mga ganun bakuna. At syempre, huwag natin kalimutan yung pinakabago po yung COVID-19 vaccine. Magkano yung budget ng DOH para sa lahat ng bakuna? 8 billion po. Yusek, anong dahilan bakit yung tigdas yung virus na matanda pa sa ating lahat, hindi ma-eradicate sa Pilipinas? At ano rin ang dahilan bakit almost nagtagumpay tayo ma-eradicate ang polio sa ating bansa? Okay. Unang-una po, as early as 1998, ang Pilipinas ay isa sa naunang bansa na naghangad na ma-eliminate na po yung measles. Katunayan,
dahil sa sunod-sunod na National Immunization Day sa panahon ni Secretary Juan Clavier, halos wala na nakikitang kaso ng tigdas, kasama na yung namamatay sa tigdas. Subalit, na atin din na naman, pag hindi po mananatiling mataas yung vaccine coverage, iba po sa tigdas para ma-eliminate po, hindi pwede ang 90%, hindi pwede yung 92%. Dapat hindi bababa sa 96%. Kasi nga, isang kaso lang, 12 hanggang 18 ang pwedeng mahawa. Kaya para na sa ganun, mabalik tayo doon sa stage na measles elimination, dapat hindi po bababa sa 96% ang vaccine coverage. Ang challenge po ngayon ay nung araw, isa lamang measles vaccine ang binibigay at 9 months, ngayon po ay 2. At 9 months at pagtungtong ng first birthday ni baby hanggang 18 months, kailangan may isa pa siyang turok. So, kung makakalimutan ni Mami yun, ang mangyayari dyan ay hindi ganong kataas yung bilang na nabakunahan sa tigdas. Kaya ang ginagawa ng Kagawaran ng Kalusugan, nagkakaroon tayo ng catch up every 2 or 3 years. Para yung mga hindi nabakunahan, habulin namin catch up. So, magka-catch up kami hanggang 2 years old, hanggang less than 5 years old. Para na sa ganon, sigurado tayo na kahit papano yung hindi nabigyan ng bakuna noon ay may bakuna. Hindi po bumalik ang polio. Polio-free pa rin tayo sa Costa. Oh. So yung mga sporadic na nare-report na may polio cases na gusto namin paliwanag. Polio-free tayo, yung one polio virus. May isa pa tayong uli ng polio virus, yung vaccine-derived polio virus. Ibig sabihin, pag hindi bakunado ang maraming bilang ng baby o bata sa ating bansa, yung binibigay kasi nating oral polio vaccine, live virus po yun. Mag-mutate po yun. At pag nag-mutate po yun, maaring mahawa ang ibang bata at magkakaroon po sila ng polio-like na symptom. Para kang nagkaroon ng polio dun sa wild polio. Yun ang iniiwasan po rin natin. Kaya nga, ang isang programa po ng World Health Organization ay aalisin na yung oral polio vaccine at ililipat na sa injectable. Marami pong nanay ang natakot dyan kasi 2-3 years ago, lumabas yung balita na nagkaroon nga po ng vaccine-derived polio. So paano po natin i-erasing sa isipan ng pangamba ng mga nanay na baka sa bakuna pa sila makakuha ng quote-unquote sakit? Nagkakaroon po kasi maraming bata ang hindi nabigyan ng patak. Kaya dapat para huwag magkaroon ng mutation, maraming bata dapat ang merong oral polio vaccine. Kaya ang ginagawa rin namin, yung mga hindi na bakunahan, hindi nabigyan ng patak polio, kasama namin yan ng Rotary sapagkat sa kanila nag-umpisa po ang polio eradication sa ating bansa. Nag-umpisa po yan ay kailangan may patak polio po tayo. Kaya nung 1 taon kasama ng measles, rubella, supplemental immunization activity ng Kagawaran ng Kalusugan, namigay din kami ng oral polio. Pinagsabay na po namin. Para na sa ganon, di nakatanggap, nakalimutan dahil sa pandemic, mahabol namin na lahat ng bata ay nabigyan po ng oral polio vaccine. For us na scant and knowledge sa virology, ano po ang panganib ng mutation kapag mababa ang vaccination rate? Ibig sabihin yan ay pwedeng ang mga bata po ay magkaroon ng acute flaccid paralysis para nagkaroon ka na rin ng polio na galing po sa wild polio virus. So, ayaw po nating mangyari yan sapagkat
kailangan po ay ang mga bata ay ligtas po sa panganib sa kalusugan nila sa mga viruses. Yan ay wild polio free pa po tayo, o kaya naman dun sa vaccine-derived poliovirus. Kasama ba yung vaccination sa subsidized sa PhilHealth? Ito po ay sa Department of Health. Sa Universal Healthcare po, yung public health ay sa Department of Health. Ang PhilHealth po ay doon sa mga nau-hospital po. Sige. Question. Mr. Yusek, anong status ng pagpapatulat ng Okay. Yung Universal Healthcare po ay naging batas po yun noong 2019. Nakasaad po doon ang binanggit ko kanina na magkatuwang ang Department of Health at PhilHealth. So lahat po tayo ay member na po ng PhilHealth. Ngayon po, doon sa mahirap po natin mga kababayan, yan po ay subsidized po, hindi po sila nagbabayad sapagkat ang podong kakailanganin po nila ay galing po sa sin tax. Ngayon, tayo po may trabaho, ay may contribution po tayo sa PhilHealth at siguro sa mga nakaraang mga linggo ay napalitaan nyo na magtataas ng premium yung babayaran po natin sa PhilHealth. Paano sa ganon kung kailangan natin ng serbisyo ng mga ospital ay doon po manggagaling yung mga ibabayad po natin kung saan ibabawas ng mga ospital yung ibinibigay po ng PhilHealth sa bawat isa po sa atin. Yes, ma'am. Yes. Hello, ayan. Hi sir, good morning po, Doc Tayan. Sir, aside po sa Quezon City, ano-anong areas pa po sa Metro Manila or sa ibang probinsya yung at risk of having an outbreak? Okay. As of March 9, sa bansa po nag-report ng 453 cases at 35 po yung naiulat na namatay. Kaya lang, kinukumpirma pa rin namin yung mga kaso ng pertussis o Tosferina. Kagaya sa COVID, nagkakaroon ng swab. So ito ay dinadala sa laboratory. So out of the 453, 167 po yung confirmed doon. Ngayon, sa aming tala po, doon sa mga confirmed, pinakamarami sa Metro Manila. At sinusundan po yan ng Calabarzon o Southern Luzon. Pangatlo po yung Central Visayas. Makalawa po, no, 2 days ago, ang Iloilo City ay napipintong magdeklara na rin ng outbreak dahil sa may nireport silang hindi bababa sa 10 kaso na ng isang taon po ay wala naman silang na i-report. Gusto lang namin ipaliwanag dito na bago magdeklara ng outbreak sa Tosferina, may mga pamantayan po iyon. Hindi naman po paramihan po yan ng kaso. Kinukumpara po yan sa kaso ng mga nakalipas po. So kung 0 nung isang taon, nagkaroon ng kaso ngayon, parang gusto mo nang sabihin may outbreak. Kaya lang, masasabi natin may outbreak kung sa isang barangay halimbawa ay hindi bababa sa 2 yung kaso at yung mga kaso po yun ay hindi na-report na hindi naman lalampas sa kalating buwan yung pagitan. So, ibig sabihin yan, may hawaan na nangyayari. So, hindi naman pwedeng halimbawa, may kaso ka ng December, tapos ang sinundang kaso ay January, outbreak na. Iba yun kung halimbawa ngayong linggo, may 3 kaso, tapos isang barangay lang yon, outbreak yun. Kaya yun ay sinisiyasat ng mga pamahalaang lokal bago po sila mag-announce na may outbreak. So para sa kaliwanagan,
yung Quezon City ay hindi naman yung buong Quezon City yung may outbreak. May mga barangay na kung saan may outbreak. Isa na dito halimbawa yung Payatas. Okay, ngayon dahil sa maraming barangay, minabuti po ni Mayor Joy Belmonte na mag-announce ng outbreak, pero mas maganda kung maipakita nila muli sa huling datos sila ano po yung mga barangay para na sa ganun hindi naman lumalabas sa parang buong Quezon City ay may outbreak ng Listeria po. Sir, to clarify lang po sa public, ano po yung repercussions once na magdeklara ng isang outbreak? Unang-una, nalalaman ngayon ng mga kababayan natin na may ganitong uri ng sakit. Pangalawa, pag nalaman nila, magtatanong sila, anong gagawin ko para hindi rin ako magkaroon ng Listeria? Pangatlo, nagbibigay ng alerto sa mga ospital na maaaring dagsain sila ng mga pasyenteng may Listeria. Kaya kailangan maganda sila sa mga kakailanganin. Halimbawa, sa mga antibiotics. Ihanda nila yung pagkumpirma dito, ihanda nila yung pan-testing. Sapagkat antibiotics yung binibigay, kailangan malaman natin kung uubra pa yung antibiotic na yun, baka may drug resistance. At ang pinaka-importante sa lahat ng diniklara yan, nagpapaalala ngayon sa mga mami, hindi lang sa Quezon City. Ano pang hinihintay nyo, magpapakuna kayo sapagkat may bakuna. At yan nga ang ginagawa ng ibang lugar. Tinitingnan nila kung may mga kaso sila na katulad sa Quezon City na dapat nilang i-report. Sapagkat kami sa kagawaran ng kalusugan ay tumatanggap ng report sa lahat ng bahagi ng ating bansa on a weekly basis. Pero siyempre, ang unang makakaalam nun ay doon po sa lugar na kung saan may mga kaso po. At ang kalagahan naman na nire-report ng Department of Health ay malalaman din nila na may mga kaso po sila. Paliliwanag ko po. Halimbawa, nasa municipality A tapos ni-report ng DOH, meron kayong outbreak, nang tinignan mo yung listahan, wala kayong kaso. Kasi pala yung mga pasyente nyo, dinala sa municipality B. Kung si B ang magre-report sa amin, wala sa report nyo. Kaya, nagtutulungan ng DOH at pamahalaan lokal para malaman kung nasaan yung mga kaso po. Sir, last from me for now. Sir, yung supply po ng vaccine for this disease, ilang % na lang po yung availability and kailan po dadating yung new batch of supply? Okay, wala kaming percent, subalit ang nasa inventory namin ay nakapagbigay ang DOH sa Quezon City ng 1,500 doses at ito ay magagamit nila. At habang hinihintay yung bagong supply na baka sa June pa dumating ay meron tayong mga antibiotics para kung hindi maiwasan pagkahawa, may ibibigay na gamot. Hindi ka makakatulog sa gabi, kaya ito mabilis na i-report. Subalit, nakakagawa pa rin ng paraan ng mga doktor pag nakita yung pasyente, ginagawa ng nasopharyngeal swab. So yung para sa COVID testing. Padadala yun sa laboratory katulad ng Research Institute of Tropical Medicine dyan sa Alabang kasi pwedeng culture para malaman natin din yung sensitivity niya sa antibiotics. Kasi baka mamaya hindi na uubra yung antibiotics yung pala nang prescribe. O kaya lang yun, may turn around ng 4 hanggang 10 days. Matagal, maghihintay ka ng resulta. Pero yung doktor, nag-umpisa na ng treatment. Ang pinakamabilis ay PCR. Malalaman mo kagad yung resulta. Pero to, mga test na to ay kailangan gawin sa first 2 weeks na nag-umpisa yung symptoms. After 2 weeks, baliwala na itong mga testing na to. Ang gagawin ngayon, kukuha ng dugo. So, ibang klaseng testing naman yun. Serologic testing naman ang gagawin. Tapos sa sinabi ng New York Times, what more this phrase,
Hindi po, ang polio po ay isang virus. So, ang na-eliminate na natin ay 2 sa 3 strain. May 3 strain kasi ng polio virus. 1, 2, and 3. Naunang na-eliminate yung 2, tapos 1 na lang. Kaya lang yung mga oral polio vaccine natin, meron pang 2. Kumpleto po yung mga strain na yun. Kaya, mababa yung bilang na nababakunahan, nag-mutate ito at yun vaccine-derived polio virus. Kaya nga, para mawala na to, itigil na natin yung attack. Ipapalitan natin ng injection, inactivated polio virus vaccine. Kasi yung patak, pag tinanggap po yun ng bata, yung patak, okay, ilalabas niya rin sa pet niya yun eh, yung virus na yun, live virus kasi yun eh. So, yung dumi ay pwedeng ma-contaminate yung iba dyan, maisubo na ibang bata, doon mo makukuha ngayon tapos mag-mutate yun, hindi ka napapakunahan. So, tumitibay po yung virus yun. Kaya mas maganda, kung lahat ng bata parating nabibigyan ng oral polio vaccine, hindi makakalusot yung virus. Kaya lang, para hindi na po makalusot yan, kailangan palitan. So, tayo ay nasa stage na nabigyan ng 3, yung pang-4, injection na. So, in 3 years time, injection na lang yung polio vaccine. Nagawa na po yun. Ginagawa na po yun. So, nag-introduce na tayo ng additional injectable, pero kalaunan, wala ng oral polio vaccine. Yes. Ang advantage po kasi ng oral polio, kahit yung mga batang hindi nabakunahan, parang nabakunahan na rin. Kasi nga, nilalabas sa pupo, pag nakontaminate, nasuko yun, parang nabakunahan ka na rin. Hindi lang magandang i-describe kasi may pagkain na kayo. Minomonitor po namin yan. So, bingit sa kaalaman niyo po, lahat ng batang wala pang 15 taong gulang na hinihila ang binti. Hinihila. Okay? Hilay, kung tawagin, i-report po sa amin. Tapos, kukunan namin ng dumi. Patutubuhin na namin sa laboratory doon para makumpirma. Okay? Ngayon, pina-follow up namin after 6 months. Kung nawala na po yung pagkapilay niya, malamang sa hindi po polio yon. Kasi pag inihilan niyo po at polio yon, panghabang buhay na yon, hindi ka na talaga makaka-recover dito. Saan lugar po yung nagkaroon ng ganyan pakihilan? Yung mga na-report sa naalala ko ay meron sa Mindanao, nare-report dyan. Pero bago mag-pandemic po, ay nagkaroon tayo ng malawakan. Kaya wala kaming nare-report na bagong kaso ng vaccine-derived polio virus. At para malaman nyo po, pag pumunta kayo sa website ng World Health Organization, nililista nila yung mga bansa na nagre-report po dito. Wala pong exempted dito. Okay. Ang hindi na magre-report ng vaccine-derived polio virus, isa sa mga bansa ay Estados Unidos sapagkat hindi sila gumamit ng oral polio virus vaccine. Kung matatandaan nyo, ang pinakaunang bakuna sa polio na na-discover ay injectable. Injection. Ngayon, napalitan ito ng oral kasi between oral at injection, ano mas mabilis maibigay? Yung patak kasi nganga lang yun. Yung injection, bibili ka pa ng karayon,
Diba? Oo, natatakot pa yung batang ma-iniksyon. Samantala yung patak, ang bilis. Kaya lang, yun nga yung nangyayari. Kaya, parang ang lumalabas, panalo pa rin si injection. Diba? O kaya lang, meron namang papel yung patak kasi 2 bansa na lang at malapit na natin ma-eradicate yung polio. Dok, sa kaso naman ng TB, totoo ba na as of now, 4th largest contributor pa rin ng kaso ng TB ang Pilipinas sa buong mundo? At anong epekto ng may $1 billion na tulong ng Amerikano para sa TB cases sa Pilipinas? Okay, ganito po yun. 7% ng nai-report na tuberculosis sa buong mundo ay galing sa Pilipinas. So, sa ngayon po, ang nai-report po sa atin ay 650 per 100,000 po ang kaso natin. So, pag pinento nyo yan, may kita 720,000 ang merong TB. Ngayon, sa 720,000 na yan, nung nakaraang, nung 2022, may halos 400,000 lang ang natunto namin ho na na-detect. So, merong may kita 100,000 nung hindi natin na-detect. Kaya nga, malaking bagay yon para sa early detection ng tuberculosis. At kasi, yon ay may kasamang gamot na tinatawag nating preventive na kung saan hindi na mauwi na may tama na yung baga, iinumin mo yon. Sino iinom yon? Yung mga nakasama nung may tama na sa baga. So, halimbawa, isang may tuberculosis, confirmed, isisimulan natin yung ng 6 na buwan na libreng gamutan. Ang gagawin ho ng mga pamalaang lokal sa pamamagitan ng mga barangay health worker at iba pa, bibisitahin po doon at makikita nila na siksikan pala sila doon, bibigyan na ng tableta yun para wag nang mahawa. So, ganun na po ginagawa namin. Dati-rati po kasi, yung may tama lang, yun ang ginagamot. Ngayon po, pati kasamahan, dapat magamot na. So, para maintindihan niyo po yung tuberculosis, parang yung bahay na nasusunog. So, yung bahay po, yun yung ating baga. Yung apoy, yun yung tuberculosis. So, kailangan ng tubig para maapula yung apoy. So, kung walang tubig, patuloy po yung sunog. At pwede pang lumipat sa kabila. So, itong TB, hindi nagagamot, may mahahawa. Yun, lumipat yung apoy. Ngayon, yung apoy na yun, pag naapulan ng tubig, yun yung gamot, wala nang sunog. O pero ano meron tayo? Yung sunog, yung bahay, sunog na. Kailangan mo i-repair yun. Kaya dapat may tustos na nutrisyon, hindi na nagbubuyat. Karamihan po sa nakakaroon ng tuberculosis sa ating bansa, siksikan sa isang bahay. Sila yung inaasahang magtrabaho. At kung inaasahan sila magtrabaho, ay paano mong iinumin yun na libre nga, pero tatrabaho ka, nagpupuyat, kulang pa sa yung kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa mga anak mo, sawa mo. So, napapabayaan mo yung sarili mo. Ang sinasabi namin po dito ay bagamat binibigay ng kagwaran ng kalusugan yung tama at gustong gamutan sa tuberculosis, ito ay isang na hindi lamang gamot po ang makakagamot sa pasyenteng may TB. At pangalawa dyan, meron tayong multiple drug resistant TB na kung saan 2 taon mong gagamutin yun. Kaya ngayon may inumpisa kaming programa na from 2 years, maiksi na lang. Magiging 12 months or less yung gamutan. Kaya lang yung gamot doon, sobrang mahal. At ang magandang balita doon, itong bagong gamot na ito,
ay nakasama doon sa VAT exempted na mga gamot. O, binigyan ko na kayo ng tip. Next topic lang. Bakit nagbigay ng $1 billion sa US? Saan gagamitin ito? Para sa TV. Ganun ba kaseryoso ang tingin ng merkado? Ganito po yun. Meron tayong Stop TB partnership. Dati-rati po kasi ito ay mahalagang programa ng World Health Organization. Ngayon, para matutukan po yung tuberculosis, nung isang taon po, nagkaroon ng United Nations High-Level Meeting sa New York na kung saan nagkaisa mga bansa na sa 2030, meron ng global goal to end TB. Ang ibig sabihin ng end TB, less than 10 per 100,000. O anong binanggit ko kanina, ilan tayo? 650 per 100,000. Dapat less than 10 per 100,000. Yung gamot po natin ay para naman dun sa pangtustos sa 6 months at dun sa multi-drug resistant. Marami pa tayong kailangan tulong. Yung tulong naman yun ng ibibigay ng Amerika, hindi lang naman sa atin. Swinerte nga tayo kasi yung ibibigay na po yun ay dalawa lamang tayo sa bansang pinagbigyan ng US at hindi pa yung Pilipinas. Kaya malaking thank you po yun. So, saan mo dito mga areas na may mga TV okay. Sa ganung karami po, yan ay matatagpuan sa mga mataong lugar na kung saan masikip po sila. So marami sa atin na ito pong tuberculosis ay isa pong tandato ng kahirapan po. Kahirapan po sapagkat ang tuberculosis nakukuha po sa ang transmission po nito ay airborne sa matagal na sama-sama kayo sa isang espasyo. So, imagine niyo na lang po, uuwi kayo, 10 kayo sa interswelong yun, tabi-tabi kayo. Magkahawa-hawa talaga po kayo. Matagal din naman po, ang tuberculosis po ay ganito, pag nahawa po kayo, bata pa po kayo, ay magpupugli yung bakterya ng TB, tatahimik po na siya. Kasi yung katawan natin ay gagawa ng paraan para ikaw ay infected lamang at hindi magkakaroon ng tama sa baga. Ngayon, sa paglaki mo po at naabuso mo yung katawan mo, magigising ngayon yung bakterya, sisirain ngayon yung baga mo. At pag ang tinamaan nila yung maliliit na ugat doon, dadahakan ng dugo. Doon ka ngayon matatakot. Ay, may tito pala. So, yung mga nag-debate, Ang paninigarilyo ay isa sa risk factor ng mga nagkakaroon ng tuberculosis sapagkat humihina po yung resistensya po. Nuulit-ulit ko talaga yung vape Mali ko na nga magkaroon. Pinatatamaan pa. Wala akong binanggit doon ha. Sabi ko paninigarilyo. Ayaw yata sa vape Mali. Ilang doses yun? Ang masasabi ko lang ay sapat para masabi natin na hindi na po popular. Kasi in-estimate namin yun sa taunang kwenta namin kung ilan ang maaring isilan sa ating bansa. So sa ngayon, nasa 1.9 to 2.1 million. So ganun karami kailangan pentavalent. Pero
dahil sa 3 beses sa ibibigay yan, pinikwenta namin kasi binibigyan namin bakuna, hindi naman yung single dose, yung multi-dose po yun na kung saan hindi lamang isang bata na babakunahan. So, more or less doon naglalaro between 800,000 sa 1 million doses. Between now and until June, may sapat pa ba tayo para ma-cover yun natin? Hindi na sapat. Kaya nga nagkakaroon tayo ng outbreak. Yes, sir. Kaya nga si Mayor Joy Belmonte ay nag-decide na bibili muna sila habang wala yung supply namin. Yes, pasensya na, marami kami tanong. Kasi pag nagtanong kami sa ibang doktor, sinisigil kami ng 2,000 consultation fee. Ay, mura yun! Dok, totoo bang mataas ang prevalence ng HIV sa mga nagtatrabaho sa BPO sa ngayon? Alam mo, isa yan sa stigmatization at discrimination sa mga nagtatrabaho sa BPO. It's not your work, but it's what you do. Unsafe sex. So, BPO ka, hindi ka BPO, unsafe sex, may risk ka sa HIV. Dok, may tanong ako dyan. Paano mo pag-aaralan ng statistika ng prevalence ng HIV samantalang ipinagbabawal sa batas na maliban ng ibang tao, maliban doon sa may sakit at saka sa doktor na may HIV ang isang tao? Unang-una, para sa kaalaman nyo, nagsasagawa kami na tinatawag na serological survey na kung saan nagra-random sampling po kami at kami ay humihingi ng consent doon sa nakakasama sa survey. Doon nalalaman na namin ngayon yung prevalence, yung binabanggit mo. Ngayon, maliban dyan, kusang loob naman sa mga kababayan natin, yun ang maganda po na sila ay nagpapatest. Kaya lang, dito sa ating bansa, ang pwede lang makaalam ng resulta ng test ay yung nagpa-test. Oo. Kaya lang, pina-counseling namin sila na pag nalaman nilang kumpirmado, dapat mag-umpisa na ng libreng gamutan. Libre naman yung gamot. Kaya lang dapat maganda po yung counseling. Kasi sa iba po, pag nalaman nila yung resulta, parang binagsakan na sila ng tadhana. So kailangan maihanda namin sila na mahikayat natin sila na magpa-test at mas maagang malaman po yung HIV status, maumpisa natin yung gamutan at mas maganda po ang magiging resulta. Academic discussion po ito. Kumpara sa kalapit bansa sa ASEAN, ano ang prevalence ng HIV sa Pilipinas? Mababa pa rin sa atin. Kumpara sa Thailand? Opo, mas mababa pa rin sa Malaysia. Kaya lang, ang kaso sa atin po ay unti-unting tumataas po. Kasi po nung siguro mga 10 to 15 years ago, meron lamang tayong 6 na bagong HIV infections per day. Ngayon, nasa 50 na po tayo. New HIV infections per day. 50 cases a day. Opo. Yung pagtaas po sa ating bansa ay aming na-obserbahan po nung naging popular na po yung social media. So, paliliwanag po namin. Bago po kasi yung social media, yung mga nagkakaroon po ng hawaan sa HIV ay nasa tinatawag nating cruising sites. Sapagkat dito sa ating bansa, ang pinakamalaking bilang na nahawa ay sa men who have sex with men. So sa cruising site po sila. Ibig sabihin, doon at doon sila naghahanap ng sexual partner. So sila naghahawa doon. Kaya, yun lang po na-report hanggang sa lahat sila mag-positive kung hindi sila gumamit ng condom. Ngayon po, nung nagkaroon ng social media,
kahit sino, pwede mong maging partner kahit saan. Meron pang orgy. So dati, kukunti ang nagkakahawahan kasi may exclusivity. Ganun. Ngayon po, may inclusivity. Yes. Kasi doon mamimili ka pa ng partner nun eh. O di mag-uusap lang kayo. O saan tayo magkikita? Ilan tayo? Ganun. O tapos hindi pa maalam kung paano makakapag-prevent. Kasi sa iba, pag gumamit ka ng condom, may sakit ka, kaya gusto mong gumamit ng condom. O sige, hindi wala akong sakit. Eh di wag tayong mag-condom. Kung wala kang sakit, wala rin ako. Ganun. Ngayon, naiba na po ngayon kasi may mga bagong gamot na pwedeng inumin bago mag-sex at parang bakuna, hindi ka magkakaroon ng HIV. Tawag doon, PrEP. Meron din namang gamot na nakalimutan mong uminom ng PrEP, pagkatapos ng sex, iinom ka naman. Yun naman yung post. Opo. Binibigay din namin yun. Kaya lang, ang aming caution doon, gumamit ka pa rin ng condom. Para may condom ka na, tapos meron ka pang gamot. Dok, teka. Oh, yung PrEP is medicine. Nakita ko kasi silito, ang binibili Viagra. Yun naman kasama sa PrEP medicine. May mga bago na pong gamot, kalaban po ng Viagra na nilabas po. So, yun po, yung mga interesado ay alamin nyo po yan kasi mas mabisa raw siya kesa sa Viagra po. Kasi mas mahabang oras po. Alam nyo na kung ano ibig sabihin mas mahabang. Teka, seryoso po. Hindi yung pampahaba ho yun, pampahaba ng oras. Ano ho yung maraming, batay po sa inyong resulta ng pag-aaral, anong sektor yung maraming infect ng HIV? Anong edad? Babae ba o lalaki? Okay, ang tumataas ngayon ay yung 15 to 24, pero pinakamataas na bilang pa rin yung 25 to 34. Pinakamarami pa rin sa mga kalalakihan, pero hindi ibig sabihin walang kababaihan na nagkakaroon ng HIV. Isa rin po sa minomonitor natin yung mga OFW po natin at isa rin po sa minomonitor po natin ay doon po sa mga buntis sapagkat gusto nating malaman baka mamaya si baby pala na infect, hindi alam mismo yung buntis na siya pala ay may HIV at maisanin dun sa baby. At ang isa pa dyan, yung mga nagtuturok ng pinagbabawal na gamot o kaya nung painkiller at sapagkat nakukuha din yun sa kontaminatong kalayan po. So from 6 cases a day, umakyat ng 50 new cases a day, rough estimate po, gaano karami naglalakad ngayon sa Pilipinas na nakahiga, na infected? Ang tansya po namin ay nasa 185,000 at sa mga ilang taon pa ay baka umabot tayo ng kalahating milyon. At sa bilang po yan, ilan po ang nagkakaroon ng proper care? Ang target po natin ay 90-90-90. Ibig sabihin, 90% na at risk ay dapat na testing at 90% na na-test, bigyan ng treatment at 90% doon ay naging maganda ang resulta sa treatment. Sa ngayon po ay mababa pa rin yung nagpapatest kaya may kampanya kami para huwag matakot at maging regular na lang itong pagpapatesting. At pag nagpatest na sila, umpisa na yung pagkagamot, hindi sila mahirapan na makakuha ng gamot at sila ay regular na nagpapamonitor para masabi natin na sila po ay hindi na nakakahawak. Mababang test rate, ano po yung bababa? Anong numero? Nasa 40%. Out of supposedly ilang 90%. 90%. Yung drugs ito for workers to say, for example, BPO or other companies. So, have they made any inroads with your DOH with regards to monitoring or
uulitin ko po ang aming HIV prevention and control ay hindi po nakatuon lamang sa BPO. Okay? O gusto namin alisin po yan. Ito ay para po sa lahat. Kay babae po yan, lalaki. Okay, doon po naka-focus. Ngayon, dahil ang tinatanong nyo ay sa BPO, inaasahan namin ng BPO at iba pang organisasyon ay may ganito pong programa. Ibig sabihin po nun, may viral suppression. Ibig sabihin, not detectable. Okay? Teka, Dok, nabanggit ko kanina na dati sa MSN lang yan. Male having sex with male ang ginagamaan. Ngayon po ay wala ng delineation. Pare-pareho ng nabibiktima. Yung magkakaroon ng HIV. Hindi na din lamang sa mga men having sex with men. Marami pa rin sa men having sex with men. Ganun pa rin po yung trend. Hindi po nagbabago. So, ang contamination po ng HIV ay sa pamamagitan po ng tinatawag pa rin traditional sex. Doon po sa unsafe sex po. Kaya lang gusto ko po maintindihan nyo kung bakit yung kanina tinanong yung viral suppression, yung hindi na po makakahawa. Kasi meron tayong tinatawag na U equals U. Ibig sabihin po niyan, pag ang HIV ay undetectable, this will be equal to untransmissible. Umiinom ka ng gamot. Okay? Nalalabanan mo yung virus, so nawawala sila. So, hindi mo na nadidetect yun. So, paano ka pa makakahawa? Kaya lang, yung gamot dapat tuloy-tuloy. Kaya, yun, binibigay namin ng libre. Pagka minsan din, katulad dun sa bakuna, ay nagkakaroon din kami ng delay. So, doon na kinakabahan po yung mga umiinom ng gamot kasi titignan nila yung bote nila. Naku, mauubos na. Tapos pag tumawag sila, wala pa kami maibigay. Kasi pag naputol yon, magiging drug resistant. Ibang klaseng gamot na yung iinom nito. Oo, kaya yung persons living with HIV, talagang gusto nila dapat yung bote ko puno, parating puno. Kasi pag nababawasan yan, ako, delikado. Kung kayo ay positive, pumunta, meron nung kami tinatawag na treatment hubs para nakukuha niyo po yung gamot na libre. Sir, when you said earlier na sa mga ilang taon pa, baka umabot na tayo ng kalahating milyon, how soon is that? Anong mga 5 years, 10 years? Yan po ay estimate ng mga 6 na taon pa naman. 2030. Sir, just like pertussis and HIV, is there a huge, how big is the possibility na mas malaki yung numbers considering na baka hindi lang nagpapatest yung iba, including pertussis, sir? Yung ibang cities kasi 0, pero baka wala lang testing. Yung ano? Pertussis, sir. Ano tungkol sa? Ano po? Ano tungkol sa pertussis? Sir, yung testing, gano'n po kalaki yung chance na mas malaki yung actual figure of infected people considering na hindi baka yung ibang cities or municipalities hindi lang nagte-test? Sa pertussis? Opo, sir. And, unang-una, hindi naman compulsory yung pagtetesting sa pertussis. Doon sa 453, 657 lang yung na-confirm. Kasi ang testing ginagawa namin ay nasal swab. Pag more than 2 weeks na yung sakit mo, chances are, hindi ka na namin pwedeng testing doon kasi wala ka nang makukuha resulta po noon. So yung pertussis, na banggit ko naman sa inyo yung sintomas, marireport talaga at marireport kasi talagang kakaiba ilan pang sakit na kung saan pag pinapuan si baby, bigla na lang natitigil yung hininga nila. So nakita ko taas din baba yung dibdib, tapos bigla, sandali, ba't nangingitim to? Hindi na humihinga.
O tapos gaganunin natin yung dibdib, na naman ulit, dadalhin sa ospital, lalagyan ng oxygen doon, umpisahin na yung antibiotics, at hopefully umabot sa ospital sapagkat magkakaroon sila ng bronchopneumonia. So hindi na yung antibiotic para sa pertussis, magbibigay pa sila ng antibiotic kasi yung bronchopneumonia nila ay galing pa sa ibang bakterya, hindi lamang yung bakterya ng pertussis. Hindi problema yung testing. Basta nagsuspecha yung doktor, umpisahan niya na ng antibiotic. Last two questions siguro. Speak louder na lang. Good morning, Christian Manuel from Jeffy. Sir, tinatanong naman yes, Tri-season na tayo. Mga sakit ngayon tag-init. O ngayon, para hindi nyo makalimutan, meron tayong 6 na S. Summer, so syempre S10. So unang S, sunburn. Kaya baka mauwi sa heat stroke. Pangalawa, sore eyes. Pangatlo, sipon at ubo. O katulad yan, pertussis. Kaya influenza. Pang-apat na S, supa at pagdudumi, gastroenteritis. Pang-lima, sakit sa balat, sa kakulangan ng tubig kasi, so umaligo ka every 2 weeks na lang, so alam mo na, ay walang umaamin na every 2 weeks umaligo. At yung pang-anim, ito, talagang natawa sa akin Dok, pinilit mo lang yan para S Ang pang-anim na S is sakpang ng aso. O hindi kagat ng aso. Kasi kung S yun, sagat ng aso, parang may dating sakpang. Parang sa ganun, sasakpang ka talaga ng aso. Kasi gusto naman natin, kasi alam nyo, yung rabies, 84 na namatay sa rabies this year. Compared sa the same period na 82. So, lamang na ng 2 kagad this year. So, 84 po. Kasi pag rabies na po yun ang sakit po na sinasabi ng doktor, hindi katulad ng ibang sakit, kahit cancer, meron pa yan, kahit mababa yung, may magagawa pa po tayo dyan. Pero pag rabies, yun na yun. Kaya ingat po kayo sa paglabas-labas nyo, yung possible pet owner kit. Lagyan nyo po ng leash o lubig yung mga aso, hindi pagala-gala. At papakunahan nyo po yung asong yan, mas mura po yan. At gabi naman ay katuwang po ng Department of Agriculture. Sila po sa pagbabakuna sa aso, kami naman po ay pagpapaalala kung paano kakaiwas sa rabies. Hugasan niyo po kagad ng tubig at sabong po yun. Kasi yung laway po ng asong ulol, nandun po yung virus ng rabies. So pag hinugasan niyo yan, marami na kayo natanggal na virus. Pero may kumapit pa rin yun. Kaya pupunta kayo sa Animal Bite Center. Kasi kung malaki yung sugat nyo, doon namin ituturok yung kalahati ng bakuna at yung iba naman dito sa braso nyo. Kaya lang, hanggang 4-5 beses kayong babalik kasi yung po ay binibigay ng pagkonsulta nyo, tapos after 3 days, 7 days, 14 days, at 28 days. So dapat makumpleto nyo po yun. At kung hindi kayo nagpabakuna, ang mangyayari po dyan, para kayo nag-ration to death. So, kung nakalimutan nyo yun, lalo na sa mga bata, huwag nyo pagagalitan yung mga bata para na sa ganun, pag nakagat sila, ay magkikwento ka agad at hindi nila tinatago po yun. Kasi alam nyo, pag nagkaroon kayo ng rabies, yung virus ay gumatapang ng 1 inch per day papunta sa utak. So kung ang kagat nyo nandito sa mga dulo ng daliri, dyan po
gagapang po yung virus. Yung sa mata, basta malapit po sa utak, mabilis pong gumapang yung virus. So, tapos magkakaroon kayo after ilang months or years, magkakaroon kayo ng hydrophobia. Pag nakita yung tubig, nanginginig kayo. O kaya naman hangin, mangingisay kayo. Tapos nakakakilala kayo, tapos mamaya hindi nyo na nakikilala. Tapos kayo ay sa Lazaro Hospital, nakita ko na yung ilang pasyente doon. Kailangan namin kayong itagi. Talagang nagiging violent. Tayo din namin, yung mga pasyente, may makagat na nurse, doktor. So, bakuna po yan at tulungan ko kami sa kampanya sapagkat ang kagawaran ng kalusugan ay gusto na rin matulad tayo sa Japan, Australia at iba pang bansa na rabies-free. Hindi lamang polio, kundi rabies-free. Yung bang DOH ay may libreng bakuna din para sa mga aso? Ang bakuna po ay sa aso po ay sa Department of Agriculture. Subalit kami, dahil sa merong batas, ay pwede kaming sumuporta at may pondo para madagdagan yung mga bakuna para sa aso. Dok, tulungan mo kaming malaman. Anong pananagutan ng may-ari ng aso na pakalat-kalat? Kasi sa Pilipinas, pag napatay mo yung aso, ipapas ka. Ano yung naging viral? Yung aso ng Sikiluan, yung nakakagat ng bata. Ang pinas pa yung tatay na nagtanggol sa anak na nilapa ng aso. Ano nangyari ba? Yung asong nakawala, yung kiluwa, pag sinerge niya, ngayon. Ang binas ng tao ang kinagalitan, yung tatay na nagtanggol sa anak niya na nilalapa ng aso. Unang-una, kasi ang reaction natin sa social media ay positive sa pinalabas doon at nakita. So, sigurado naman ako na hindi naman yon ang mga tunay na pangyayari. Kaya, mas maganda po na kung hindi naman natin alam po yung tunay na pangyayari, ay tahimik na naman po tayo at para hindi na makadagdag po sa any anxiety kasi maaaring maapektuhan din naman po ang mental health kasi parang bashing po ang nangyayari po dyan. At sa pa pong kwento ng bashing, Dok, as a doctor, totoo ba na iba ba ang microphone nakakaawa ng halitosis? Alam mo, iba-iba po yung pang-amoy po natin. So may iba sa atin na kahit mabaho na po, walang naaamoy. Meron namang iba sa atin ay halos hindi maamoy ng iba, ay sensitive yung ilong natin, naamoy nyo po kaagad. So hanggat hindi nyo po, wala akong namamatay sa amoy. Maliban na lamang doon sa mga chemical. Okay? Kaya iba namang usapan po yun. So ayoko na pong mag-comment dyan. Since sabi nga ninyo, social media plays a vital role sa nangyayari sa mga natin. Anong ginagawa ng DOH? Meron ba silang information dissemination through social media bilang pasakapan o bilang isang data? Meron naman kaming mga social media accounts. Kaya lang, matatalo ka kumbaga sa gera kasi kung mag-isa lang kami at maraming troll, di ba? Wala kang kalaban-laban doon. Kami nga ilang opisyal ang biktima, lalo na may AI, na nagpo-promote kami ng mga gamot. Okay? At yan ay sinusumbong namin sa NBI, ganon, ilang paalala, para na sa ganun. Huwag namang ganun. Unang-una, naku, baka hindi nyo alam kung ilang bilyon ang pinopost doon araw-araw. Talagang
Kahit na may magbabantay kami, hindi namin magagawa kung bantayan lahat yun. Umaasa na lang kami na may magsusumbong ho sa kami. Okay, sige po. Salamat sa atin natin. Naku, parang gusto ko maulit dito. Maraming salamat. Amin po ang pasasalamat. Inuulit ko po, pag po kami nagtanong sa ibang doktor, may resibo pagkatapos. Ito, libre. Maraming salamat po, Dr. Tayag.